Share. Okay. So, good morning to everyone. Start na natin class na. So, again, Engineer Kuing here. Naniniwala sa kasabihang taong kinikilig sa akin nakatitig. So, graduate rin ako class ng SLU, batch 2015. ID number yung class 2110202. Okay? So, more or less class, mga isang oras yung ating orientation. Tapos 2 parts siya. First part class, meron tayong PowerPoint presentation. So yung second part, after ng presentation, parang meron tayong rundown nung i-apply natin kung ano yung pinagdi-discuss ko doon. Doon sa bandang tawag dito, Google Classroom. Okay? So for the first part class, more or less, kailangan ko ng isang secretary. Ang pinaka-use ng secretary class, kapag naka-presentation mode kasi ako, hindi ko makikita kung ano yung nasa screens nyo. Okay? So kailangan ko class na magko-confirm kung yun ba yung nasa screens nyo para more or less, syempre, yung dinidiscuss ko, makasunod kayo. Okay? So, ang use niya class, mag-respond lang siya, i-confirm niya kung yun ba yung nasa screen or hindi. May volunteer ba tayo? So, wala tayong volunteer class. Ako daw mag-volunteer. Si Miss Sinag na lang, siya yun nasa first sa listahan. Miss Sinag, nandyan ka ba? Okay, kaya natin ito class. Kape-kape tayo pag inaantok. Okay, so start natin class. Bilis lang, bilisan natin. So, i-share ko lang yung PowerPoint presentation. Ngayon na kayo. Wait, share ko lang. Pengiawan. Naglolo ko. Ito ayaw. Wait lang class ha. Mali pinipindot ko. Window pala dapat yung... Okay? So again class, dapat ang nasa screens natin is yung PowerPoint presentation. Tama ba? Wala pa? Ayan. Okay, so yun yun. Okay? So start natin class. So more or less, ang first step natin class is yung syllabus. So dapat class ang nasa screens natin is yung syllabus. Tama ba? Ba class? Ayan. Okay. So more or less class, dapat alam niyo muna kung ano yung topics natin for the whole semester. So ito yung syllabus natin class. So ang ano lang dito class, nakahati siya sa 3 terms, no? Pero since tayo class 6 course tayo, 2 lang yan. So itong supposedly na 3 class, hatiin natin to 3. I mean 2. So meron lang tayong midterms to finals, no? So mga dito class, kailangan kaya nyo lang interpret kung anong meaning ng mga to. So focus tayo class dun sa second column, tapos yung third column. Okay? So technically, ang interpretation lang nito class, for every topic daw class, meron tayong allotted time. Okay? So para ma-imagine nyo class, supposedly kung normal classroom setting tayo class, di ba, ang 1 hour is parang 1 meeting. So para mas, parang ganun yung interpretation. So supposedly daw class yung first topic natin, which is Introduction to Earthquake tsaka Wind Engineering. Supposedly daw class is, i-discuss natin ng 4 meetings. Something ganun lang kasi yung interpretation. Okay? So kung sisilipin natin class yung topics na i-discuss natin for the whole semester, ito yung laman. Technically class, nahati siya into 3. Okay? Huwag na natin isama yung introduction. So parang may introduction lang tayo class para ma-acquaint kayo kung ano yung worded part niya. Okay? So meron tayo class ito. So ang pinaka first topic natin class, major topic is yung parang methods of analysis ng lateral loads. Okay? So meron tayong 3 method dito class. So kung titingnan nyo, andyan yung portal frame method. Okay? So meron tayo class ng cantilever method. Tapos meron tayo ng Q-factor method. Okay? So ito class, pag sinabi natin buildings or like, pinag-usapan natin dito class is yung frames. So aware naman tayo class, diba meron tayong beam frame tsaka truss. So technically class, pag sinabing buildings, frames tayo dun. Okay? So yan yung 3 methods ng analysis ng frame with loadings ng lateral load. Okay?
So after nung topic na yun, class, mag-dwell tayo sa earthquake load analysis. So given yan, class, ibig sabihin yung load naman natin this time, class, specifically is yung earthquake load. Okay? So dito magsa-start, class, yung NSCP natin, more or less, kailangan talaga natin gamitin yung NSCP natin, class, dito sa earthquake load, tapos sa wind load. Okay? So after ng earthquake load, class, andyan yung wind load. So technically, ganun rin, class. Ang basis or ang pinaka topic naman natin dito, class, is yung wind load. Okay, so yun yung topics natin, class, for the whole semester. So more or less, class, yun yung news ng syllabus. Isa, again, para makita nyo yung overview ng topics natin. Kung anong hours supposedly, dinidiscuss siya. Okay? Tapos yun yung class, supposedly, para yun, para aware kayo kung natapos ko ba yung subject or hindi. Para sulit yung tuition. Okay? So next slide. So ang next slide natin, class, dapat ang nasa screens nyo is yung main reference natin. Tama ba? Sige, hintayin natin. Baka delayed lang. Okay. So dito, class, supposedly kasi, di ba, yun nga, sabi ko nga, class, yung parang introduction topics natin, more or less, dun lang tayo siguro gagamit ng libro. Pero ang pinaka-bulk kasi dito, class, yung sa earthquake load, wind load, more or less ganun. Tapos yung mga dead loads. Ang pinaka-main reference natin, class, is ito, si NSCP. So more or less, class, gagamitin nyo rin naman to sa ibang subjects, no? So ang tanong, class, i-require ko ba na may book kayo? Okay na bahala dun, class, no? Depende kasi yun sa student, eh. It's either gusto nila, class, yung may sinusulatan. Ako kasi sa part ko, class, gusto ko PDF. Kasi pag PDF, class, pwede kang mag-search ng Word. So parang mas ano siya. Okay? So yun, class, meron naman akong provide dun sa Google Classroom natin, dun sa baba, yung pinaka-last na topic, yung references, reading references. Binigay ko, class, yung PDF format nung 2015. Okay? Pero more or less, class, mas maganda rin bumili kayo. Pero again, hindi ko naman rin require. Okay? Gagamitin nyo rin kasi sa RC, tsaka sa iba. Maganda rin kasi, class, na parang i-memorize nyo rin yung laman. Okay? So ito, class, yung main reference natin for the subject. Si NSCP 2015. Okay? So next slide, class, more or less, dapat ang nasa screens natin is yung recommended books ni SLU. Tama ba? Dapat, hintayin natin. Yan, okay? So more or less, class, pag nabitin tayo dun sa main reference, meron tayong recommended books. Technically, class, yung books na to, magagamit lang natin dun sa earlier topics natin. Yung methods for, yung dun sa introduction, tapos yung methods for analysis. Technically, class, ito, sikat to, no? Ito yung gamit kasi natin ng theory, yung pangatlo, class, yung pangatlong bullet, si Casimali, yung structural analysis. Andito kasi, class, meron siyang discussion ng portal frame, tapos yung cantilever method. So more or less, class, yan yung gagamitin natin doon sa first part ng topic. Okay? Wala kasi sa NSCP natin yung methods of analysis. So yan, class, again, recommended books ni SLU. Okay? So next slide, class, dapat ang nasa screens natin is yung list ng modules. Tama ba? Ayan. Okay? So para aware kayo, class, all in all, 5 lang yung modules natin. Okay? Parang yan kasi rin yung nasa, ano, diba, kung titignan nyo yung syllabus natin, pero medyo tweak ko ng konti. Tinagdagan ko, class, ng module 1. So kung titignan nyo yung syllabus natin, class, hindi kasama yung module 1 sa syllabus. Pero mas maganda kasi, class, na parang i-acquaint ko kayo. I-refresh lang natin. Kasi gagamitin rin natin to, class, kung paano mag-analyze ng dead load tsaka yung live load. Lalo na, class, dun sa one-way tsaka two-way slabs. Okay? So yung, class, yung una. Wait. Alisin ko lang tong... So yun, again, class, ito yung list ng modules natin, no? So 5 lang. Supposedly, class, ang galawan natin dito, class, 1 module per week tayo. Kasi kung bibilangin nyo, class, yung ating matitirang days, parang 5 weeks lang tayo. At the moment, class, parang 4 weeks na lang. So anyway, class, again, module 1 natin, class, is yung vertical load analysis. Okay? Tapos yung second module natin, class, is puro words to. Parang in-introduce niya lang, class, yung lateral loads. So pinaka-definition natin, class, ng lateral class is yan yung horizontally applied loads, no? Kaya pinangalanan ko, class, yung module 1 ng vertical para lang mas specify. Okay? So yung module 3 natin, class, again,
Ito naman na yung methods for analysis. So, paano mo isosolve class yung mga buildings kapag meron tayong lateral loads. Ito class, more or less, hindi siya super sabihin na natin approximate methods. Okay? Tapos yung class, module 4 yung earthquake, tapos module 5 yung wind load. Okay? So, yan yung list of modules natin. Tapos class, next slide, dapat ang nakikita nyo is yung schedule natin or like yung lesson plan. Tama ba? Hintayin natin ng konti. Yan. Okay? So ito class yung plano natin sa buhay natin or like yung lesson plan natin for the whole 6 weeks. 5 weeks. Okay? So kung titignan nyo class, kita nyo dyan, ang galawan lang natin dito class, hinati ko siya per week. Tapos kung anong topic yung i-discuss natin dun sa week na yun. Okay? So ang malagang makita nyo rin dito class, meron tayo ng mga green na row. So yung green na rows na yun class, yan yung schedule natin ng quizzes. So titignan nyo class per term, again, meron lang tayong dalawang terms, no? Yung midterms tas final. Supposedly class per term, we are to have 2 quizzes. Okay? Technically class, kung ano yung topics na natapos natin before yung quiz, yun yung coverage. Okay? Tapos meron rin tayo class, kung titignan nyo, meron rin tayo ng red na rows. Okay? So yung red naman class, yun yung exams natin. So ang schedule ng exam natin class for midterms is December 4. Tapos naman class yung final exam natin, supposedly December 21. Okay? So para aware lang kayo class, ito yung lesson plan natin for the whole 5 weeks. Okay? So tignan nyo na lang. Okay? So next step class, next stop. So dapat ang nasa screens natin class is yung grading system. Sige, hintayin natin. Ayan, okay? So mas maganda rin class na aware rin kayo kung paano i-compute yung grade nyo para alam nyo rin kung ano yung priority. Okay? So first class, ito. Supposedly class, meron tayong minimum activities. Okay? So depende to per teacher, no? Sa akin kasi class, gusto ko per term supposedly. So for midterms class tapos finals, meron tayong at least 2 quizzes. So magandang 2 quiz class para pag sablay kayo sa first quiz, mabawi tayo sa pangalawa. Okay? Tapos class, supposedly, meron rin tayong 1 homework per module. Okay? Tapos lastly class, meron tayong exam. So more or less class, yan yung panggagalingan ng grade nyo. So pag kung ihahatiin natin class, meron tayong class standing. So ang class standing natin class, yung quiz lang tsaka homework. Okay? So meron tayong exam. Okay? So ang computation class ng midterm grade tsaka yung temporary final grade class yun. Manggagaling yun sa class standing tapos yung exam. So ang hatian natin class is 50-50. 50 dun sa class standing class, tapos 50 sa exam. Okay? Tapos sa akin class, more or less, yung class standing natin, hindi sila magkakaway. Okay? Mas mabigat class yung quiz. 35% kasi class yung quiz natin, 15% na yung homework. So anong meaning nun class? Mas i-prioritize natin yung quiz over homework. Okay? So siguro pag punta kayo sa time class na pipili kayo anong una nyong ipapass class, quiz muna tayo. Kung bagay yung priority class, it's like mag-quiz ka na lang, mas iunahin mo yung quiz kasi yung homework. Something ganun. Okay? Kasi class, mas mabigat yung computation niya. Okay? Tapos yung class, ang exam natin, again, 50%. Tapos yung computation naman natin class ng final grade, first say, ito kasi yung at the moment, ito yung hatian, no? So 40% class ng midterm grade, tapos 60% ng temporary final grade. Ginawa nilang 40% class para maiwasan ata yung parang sure pass doon pa lang sa unang term. Okay? So, ganun class yung grading system natin. Okay? So, moving on. So, more or less class, ang next slide, ang dapat nasa screens natin is yung difference ng time tsaka untime activities. Tama ba? Yan. Okay? So, discuss natin class. So, sa akin kasi class, more or less, ang pinaka-challenge ng teacher sa online is para para ma-assess. Kumbaga yung assessment eh. Kasi di ba pag online class, napakadaling mag-compare ng notes dun sa kaklase mo. Okay? So ang solusyon ko class para hindi magkakamukha yung grades nyo, yan, naglagay ako ng timer. Okay? So dun class activities natin, i-differentiate natin class, parang meron tayong 2 variation. Yung una class, meron tayong tinatawag na timed activities, tapos meron tayong untimed. Okay?
So more or less class, ang pinaka-difference nila, yung time activities class, under time pressure siya. As in super, meron siyang limit. Yung on-time naman class, technically time pressure pa rin siya, pero mas lenient. Kasi class may due dates lang siya. Okay? So ano yung time activities natin class? So ang time activities natin class, ito yung may timer, yung time pressure, ito yung quizzes siya, yung exams. Okay? Homeworks naman class, ito more or less, mas lenient yung pressure kasi due dates niya. Meron lang siyang due date, mga more or less at least 3 days yan. Okay? So para ma-imagine natin class, tingnan natin kung ano yung difference ng dalawa. So pag time activities yan, again yun nga, meron siyang time pressure or may timer siya, nagka-countdown. So nakakatakot, parang ganun. Okay? Yung homework naman natin class, may due date. Okay? So para ma-imagine nyo class, pag time activities yan, more or less 1 to 2 hours siya. Kumbaga yun yung time para gawin mo yung activity. Okay? So pag naman class, pag homework siya, ito, mga 1 week duration. Mga ganun, something ganun. Okay? So ang difference nila class, pag time activities yung class, once mo lang pwedeng buksan. Kumbaga, pag nakita mo na kasi class, pag inopen mo na yung form na yun, magsa-start na yung time niya. Again class, pag nag-countdown na yung class, naubos yung time niya, magko-close na yung form, tapos hindi mo na ulit pwedeng buksan. Okay? So, ganun yun. Pag on-time naman class, technically, pwede mo siyang buksan ng kahit ilang beses. Okay? Hanggat hindi pa siya due date. Something ganun. Okay? So, next na difference nila class, yun. Yung solution papers natin class, more or less, yeah. Yung submission lang naman to. So, dapat same, halos same. Okay? Solution paper class ng time activities, dapat mapass mo within yung time frame na yun. So, kung ano yung duration niya class. Okay? Solution paper naman class ng on-time activities, pwede mo i-pass anytime before yung due date. Okay? So, again class, ito rin maganda. Ito yung isang difference nila class. Yung time activities natin class, mapopost lang siya ng 2 araw. At least 2 days. Okay? So, yan yung posting niya class. Okay? So, pag sinabing post class, parang dun mo pwedeng piliin kung kailan mo bubuksan within those 2 days. Okay? So, within those 2 days class, pag ready ka na, i-open mo na yung quiz. Kumbaga, pagka-open mo, dun pa lang magsa-start yung duration niya na 2 hours. Parang ganun. Okay? So, ito namang homework natin class, mapopost siya for at least 3 days. So, technically, ganun yung rule natin class, no? Ang homeworks natin, supposedly, dapat at least 3 days mo siyang gagawin. Okay? So, isa pang difference nila class, yun nga. Kasi nga, pag once mo lang pwedeng open yung quiz tsaka exam class, pag na-miss mo na yung posting, more or less, hindi na siya pwedeng i-take. Okay? Yung homework namang class, pag tapos ng due date, technically, pwede mo pa siyang tignan or pwede mo siyang gawin. Okay? Yun lang kasi class, may penalties sila. Okay? So, yung similarities naman nila class, same. Once mo lang sila pwedeng i-submit. Yung solution paper natin class, i-pass natin sa Google Classroom. Okay? Tapos both of them class, pag na-late yung solution paper, yun, meron tayong penalties. Okay? So again class, yun no? Pag time activities class, quiz tsaka exam. Pag on-time activities homework, ang pinaka-difference nila class, yung time activities, may timer. Pag nag-lapse class yung timer, magko-close yung form, hindi mo siya pwedeng buksan or tignan ulit. Okay? Unlike class sa on-time activities, meron lang tayong due date. So, mahaba-haba siya class. So, ganun class yung difference. No? Okay? So, next slide natin class. Supposedly, ang nasa screens natin is yung example ng exam. Tama ba? Yes. Okay? So, meron tayong dalawang pictures class. Yung first picture class, ganito yung itsura ng warning. Okay? So, more or less class, pag time activities yan, pag quiz yan or exam class, meron siyang warning. Kumbaga, before mo kasi class mo open yung form, before mo makita yung quiz or exam, i-warn ka muna niya na yung activity natin class may timer. Okay? Once na in-open mo class, pinindot mo yung open form, magka-countdown na yung timer niya. Tapos after matapos yung timer class, magko-close. Okay? So pag hindi ka pa ready class, huwag mo munang i-open. I-close mo lang yung tab. Okay? So, yung second picture naman class, ito yung class yung magiging itsura niya pag pinindot mo yung open form dun sa first picture. Okay? So, i-observe natin dito class kung titignan nyo dun sa baba ng URL. So, sa second picture na tayo, no? Sa baba class ng URL, andyan yung timer. So, ganito class yung itsura ng timer natin. So, yung 2 hours mo na yan class, pagka-open mo, yan.
Magka-countdown na siya na ganyan. Okay? Meaning class, pwede mo na siyang i-take. Kasi again class, pag naubos yung timer, magko-close siya. Okay? So ganyan yung itsura ng warning dun sa exam. Okay? So yung next slide naman natin class, ganito naman yung itsura ng homework. So dapat class, ang nasa screens natin is yung homework. Tama ba? Yan. Okay? So technically class, walang difference yung, ang pinaka-difference lang class ng quiz exam tsaka sa homework class is yung timer lang sa taas. Pero yung gagamitin natin class para dun sa activities natin for all is yung Google Form. Okay? So technically class, ganito yung itsura ng Google Form. Okay? So ito class ang itsura ng homework natin. Technically meron siyang 3 parts. Yung first part niya class, yung first page. Okay? So ang first page natin class, andyan yung instructions. So kung babasahin yung instruction class, this module is about module 1 and 2. O sasabihin niya rin class kung kailan yung due date. Okay? Sasabihin niya ulit kung ano yung parang ano natin, penalty. Okay? So technically class, sasabihin niya rin dito kung copy and answer or answers only. Okay? So yung nasa page class, ang mahalaga dito, yan, kailangan nyo i-enter class yung email address. So ang email address na ilalagay natin class, dapat valid yan, kumbaga. Kasi class, yung score nyo, pag binalik ko yung score nyo para makita nyo yung score nyo, ifa-follow niya class yung email address na binigay nyo. Okay? Tapos yung class, ilagay rin natin yung name. So meron tayong format ng name class, surname muna, tapos yung given name. Okay? So yun yung first picture. Yung second picture class, yun na yung next page, more or less, andyan na yung quiz tsaka yung exam. Or like yung homework. Okay? As much as possible class, try kong gawing multiple choice hanggat kaya pa. Okay? Para class, ano rin, madali rin mag-check. Okay? Yung last picture naman class, yung third picture, yung nasa pinaka-right, yun na yung last page. So sa last page class yan, sasabihin niya kung ano yung format ng solution paper, kung saan mo i-upload yung solution paper, tapos may warning class. Gusto niya pindutin mo yung submit button. Tapos lastly class, tatanungin niya ulit kung na-submit mo na ba yung solution paper mo. Okay? Tapos class, makikita niyo, andun na yung submit button. Okay? So pag homework to class, again, di ba pwede mo siyang buksan ng ilang beses? So pwede mong tingnan class kung ano yung laman ng homework. So minsan class, para ma-next page mo, kailangan mo munang sagutan. So kung wala ka pang sagot, titignan mo lang naman kung ano yung tsura ng homework, tapos maglagay ka muna ng kahit anong sagot. Tapos pindutin mo yung next. Okay? So again class, hanggat hindi mo pinipindot yung submit button class, pwede mo siyang buksan ng kahit ilang beses. Pero more or less class, pag sinubmit mo na kasi yan, dun mo na hindi mabubuksan. Okay? So ganyan class yung itsura ng homework natin. Okay? Yung next slide naman natin class, so dapat ang nasa screens natin yung example naman class ng quiz or exam. Yan. Okay? So again class, same. Google Form pa rin tayo class. So may 3 parts pa rin, no? Yung first part class, again, yun yung parang instructions. Tapos doon may enter yung email address, tapos yung name. Okay? After nung first page class, doon naman sa start yung quiz or exam. Okay? So again class, as much as possible, hanggat kaya, gagawin ko multiple choice para may basis rin tayo. Okay? So again class, next hanggang doon sa dulo. So last page natin class, parang lang sa homework. Ang pinakabago lang dito class, kung titignan nyo, kung natatandaan nyo, no? Ang pinakabago lang dito class is yung second to the last panel. So focus tayo class dun sa third picture. Titignan natin class yung second to the last panel, yung submission ID class. So yan lang class yung bago dito. Kung baga kung yung titignan mo talaga yung difference class, ang pinaka-difference lang ng homework tsaka yung quiz tsaka exam class is yung panel na yan. Okay? So, eto class, sasabihin niya doon, skip this field. So, wag niyo lang galawin class kung ano man yung nandun. Kasi yung nakalagay dito class, parang yan yung reference number natin para doon sa timer. Okay? So, yan lang yung difference. So, kung titignan natin class, i-enlarge natin. So, dapat class, ang nasa screens natin class is yung timed activities reminder. Okay? So, yan yung class. So ito again class, ito lang yung bago. So kung titingnan nyo class yung nasa pinaka-last panel, yung nasa baba, itong submission ID. So ito lang class yung nasa time activities na wala sa untime. Okay? So again class, ito, wag natin gagalawin class whatever yung nandun sa your answer. So nandun sa short answer. Okay? Kasi class yan yung reference code natin dun sa timer. So skip nyo lang. Hayaan nyo lang siya. Okay? Pero minsan class, nagtotopak yung form natin, kahit wala ka namang ginalaw or hindi mo naman in-erase or something class, walang laman yan. Okay?
So titingnan nyo kasi walang laman, pero ito kasi required question siya. Kumbaga hindi mo pwedeng i-next or i-submit class nang walang laman to. Okay? So the moment class na ganun, again, wala kang ginawa pero walang nakalagay, tapos hindi mo masubmit yung form class kasi walang nakalagay na sagot. Ang gagawin mo lang class, maglagay ka ng kahit ano. Okay? So siguro ilagay mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABCD or yung ID number mo. For the sake class na mapass mo yung form. Gets ba? Okay? So may reminder rin tayo class, no? Pag hindi mo kasi pinindot yung submit button class, hindi magre-record yung answers mo. So as much as possible class, before mag-run out yung time class, pindutin na natin yung submit button. Okay? Gets ba? So again class, keep the field. Okay? So next slide class. So dapat ang nasa screens natin class is paano mo malalaman kung successful yung submission mo or hindi. So yun ba yung nasa screen? Yan. Okay? So yung first picture natin class, ganito ang itsura ng successful submission. Okay? So more or less class, gigreet ka niya ng great job or thank you siya, the form was successfully submitted. Okay? So pag lumabas na yung class, medyo okay na, goods ka na, nasubmit mo na. Okay? Yung second naman class, ito mag-a-apply lang to class kapag time activities tayo. Okay? So ganito naman class ang itsura na makikita mo sa screen kapag naubos yung timer tapos hindi mo pa pinindot yung submit button. So magsasabi siya class ng sorry, time is over, your answers were not recorded. Okay? So kahit yung nangyari yun class, siguro nagka-problema kasi hindi mo talaga na-submit na wala yung net. Huwag kang mag-panic. Okay? Pag hindi mo class na-pass yan, isipin mo na lang class, ang hindi mo lang na-pass is yung questionnaire. Okay? So dapat ganun yung mindset natin, no? Yung Google form na yun class, yun yung questionnaire. Diba ganun rin naman sa normal classroom settings class? Diba si instructor class magbibigay siya ng questionnaire, tapos yung questionnaire na yun class, sasagutan mo. So parang ganun rin dito class. Okay? So okay lang class in a way, siguro, if ever, huwag kang mag-panic, baka umiyak kasi kayo eh. Okay? So pag hindi mo class na-pass yung Google form, dapat ang SOP mo doon class, i-pass mo na lang agad yung solution paper doon sa Google Classroom. Okay? Para at least class may ma-check ako, may basis tayo doon sa score mo. Okay? So dapat class, so next slide tayo. So ang nasa screens dapat natin class is yung format natin ng solution paper. Wala pa. Sige, hintayin natin. Yan, okay? So isa lang class yung format ko ng solution paper, okay? Ang gusto ko class yung solution paper natin is naka-single PDF file. So isang file lang siya class, tapos ang format niya, PDF. Okay? So kahit wag na yung file size. Okay? So medyo may problema tayo dito class kasi di ba ang raw data natin dito, syempre ang gagawin nyo kasi dun sa solution paper nyo, pipicturean nyo. So ang pinaka raw data natin dun class, naka-JPEG siya or PNG. Okay? So meron tayong tatlong parang recommendations class kung paano mo siya gagawin PDF file. Okay? So una class, kailanganin mo dito doon sa first alternative natin class or first recommendation natin, kailangan mo ng laptop. Okay? Kasi class, para magawa natin PDF file class, so yung pictures mo, ililipat mo sa laptop mo, ilalagay mo sa Word document class, tapos isa-save mo as PDF. Okay? So pag ginawa mo yung class, pasok na tayo doon sa requirement, single PDF file na siya. Okay? Second naman class, it's either kailangan mo ng scanner tsaka laptop. Okay? So si scanner kasi class, meron siyang isang option doon. Kapag ka-scan mo pa lang class, mako-combine na niya into a single PDF file. So pasok ulit tayo class sa minimum requirement with that. Okay? So last class, ito yung pinaka-favorite natin class kasi ang kailangan mo lang dito class is yung phone. Okay? Smartphone. Okay? So ang gagawin lang natin class, i-download nyo yung app, mobile app, yung Tap Scanner class, ito yung recommended eh. Tap Scanner class, tapos yung Cam Scanner. Ito kasi class, pagka picture mong ganun, parang pwede mong i-edit, tapos pwede mong i-save siya class as a single PDF file. Okay? So again class, ang pinaka-requirement ko dun sa solution paper natin class, isang file lang, tapos naka-PDF format. Okay? So medyo kalikutin nyo class yung Cam Scanner, tapos yung Tap Scanner. Para Cam Quiz class, okay na tayo. Okay? So for this class, again, meron pa pala. Gusto ko class, ibahin natin yung file name. Okay, so i-edit nyo class yung file name. Ang file name natin class is yung subject_surname. Okay? So kapag aware ka class na meron kang ka-surname, medyo lagyan mo ng initial. Okay, so kung wari class ako may ka-Kuing ako. So CE510_Kuing tapos A. Okay, lagyan mo lang ng isang initial. Okay? So gets ba class?
So after nun class, pag na-fulfill na natin yung single PDF file, sa baba nun class, ibibigay ko kung saan i-upload. Pero alam nyo rin kung saan yung class kasi nandun sa Google Classroom. I-attach mo siya dun sa homework na yan. Okay? So dun tayo mag-upload class ng solution paper. So next slide class. So dapat ang nasa screens natin class is yung late submission penalties. Tama ba? Yes. So yan, okay? So para fair rin naman class dun sa sa mga on-time mag-submit, maglagay tayo ng penalties class dun sa mga late. Technically naman makatao naman ako magbigay class ng due dates. Okay? So, yeah. Again, may penalties tayo. Okay? So dalawa lang naman yung ating activities, di ba? So for homework class, ang penalty natin is a deduction of 10 points for every day of late submission. Okay? So para mas mag-gets natin class, ganito yung example natin. So kung wari class, meron tayong 20-point homework. So ang due date natin class is July 6. Okay? So sa'yo class, more or less siguro something, factors happen. Na-submit mo class on July 9. So kung titignan natin class, 3 days late siya. So supposedly a deduction of 30 points. Okay? So ang possible highest score mo na dito class, 0. Okay? So pinaglalaban lang natin dun class, again, hindi ka magdi-negative. Okay? Walang negative na score kumbaga. So tansyahin mo na lang class, pero gets mo class, more or less ang highest score mo na dun 0. Okay? So another case class, pag nag-submit ka ng July 7, so i-compute natin class 1 day late, so deduction of 10 points. So with that class, ang highest grade mo na, ay highest score mo dun, 10/20. Okay? So gets ba? So medyo tansyahin nyo class. Okay? For quizzes and exams naman class, or for the timed activities, a deduction of 10 points for every hour of late submission. Okay? So paano natin i-consider class na late na yung submission mo ng solution paper ng quiz? So malilate lang yun class kapag hindi mo siya na-pass dun sa given time frame. Okay? So minsan kasi class, syempre, again, para credible yung sagot natin class dun sa form, kailangan ko ng solution paper. Tapos para mas maniwala ko class na solution paper mo talaga yun, dapat masubmit mo class dun sa time frame nung quiz tsaka exam. Okay? So dito naman class, more or less yung time frame natin, or like yung timer na yun, maglalagay naman ako class ng parang time for you to upload. Okay? So kung wari class 2 hours yung timer natin, no? So parang 2 hours yung timer ng quiz mo. More or less class na-consider na doon yung time ng upload ng solution paper. Kumbaga class, yung quiz mo talaga is 1 hour 30 minutes, parang ganun. Sabihin ko rin sa form Okay? So kung yung quiz natin class 1 hour 30 minutes, yung timer natin, sabihin natin ganyan kung 2 hours. So 1 hour 30 minutes class for answering, plus 30 minutes for the upload of the solution paper. Okay? So medyo tingnan natin dun, no? Gets ba? Okay? So tapusin na natin class. So next slide class is discuss natin ng kaunti yung OBL. So dapat class na nasa screens natin is yung discussion ng OBL. Tama ba? Sige, hintayin natin. Yan, okay? So para mas klaro lang class, no? Yung nasa left kasi class, yan yung parang guidelines ni SLU when it comes to the online-based learning. So dalawa kasi yan, di ba class? Meron tayong CBL, tapos yung OBL, or like yung online, tsaka yung offline. So ang discuss lang natin class is yung online. Okay? So yan class, ito. Kung ano yung nandyan class, yan yung guidelines ni SLU. So pinik ko lang class kung ano yung important points. So meron lang tayong dalawa. Pangatlo class, palusot ko lang yan Okay? So for the first class, more or less, ang pinaka gusto niyang sabihin dito sa guideline class, no synchronous online meeting. So meaning class ng synchronous is parang the same time. So more or less class, ayaw niya daw, bawal daw class na parang pilitin mo yung estudyante mag-online at certain time. Okay? So ang tanong dito class, ibig sabihin ba bawal yung ginagawa natin? So technically class, pwede to. Kasi ang sinabi dito sa guideline class, bawal yung synchronous kung saan magbibigay ka ng graded activity. Okay? Kumbaga kasi class, syempre, madami nga naman talagang factors, no? So, bawal mo class na pilitin yung estudyante mag-online ng 9:30 to 10:30 para mag-take ng quiz. Okay? Supposedly, class, dapat yung mga activities kasi na yun, gagawin nila at their most convenient time. Okay? So, okay lang class yung gagawin natin as long as, yung magmi-meeting tayo, as long as walang graded activity.
So yun yung unang guideline natin. Okay? Tapos class second, yung guideline ni SLU, students can consult the faculty at the given schedule. Okay? So kung i-observe nyo class yung schedule natin, di ba? Ang schedule natin class is parang 7:30 to 11:30 Wednesday, Thursday. Okay? So technically class, ang pinaka-use nun is for consultation. So dito class, depende kasi yun sa teaching style ng teacher. So technically, dalawa lang kasi yan, di ba? First class, it's either doon siya magdi-discuss doon sa given time. Okay? Tapos yung pangalawa class, kapag mag-upload na lang siya ng offline. Okay? So ang teaching style ko class yung pangalawa. So gagawa ako class pre-made videos, tapos i-upload ko lang sa Google Classroom. Okay? Tapos kayo na lang class manood doon sa pinakagusto nyong time. Okay? So anong use class ng schedule natin? So ang use ng schedule natin class for consultation siya. So kapag hindi kayo nag-gets class doon sa offline video, may tanong kayo or whatsoever na kailangan natin i-discuss through online meeting, doon natin gagamitin class yung schedule natin. Okay? So again class, ang schedule natin class 9:30 to 10:30 Wednesdays. Okay? So dito class sa time na to, hindi ko kayo pipilitin mag-online, pero andyan ako lagi class. So for every Wednesdays class 9:30 to 10:30, online ako doon sa Google Meeting natin. Okay? Because if ever class na may i-discuss ako doon, magsasabi ako doon. Okay? So ganun 'yun. So again class, no, pag may problema kayo, i-chat niyo lang muna ako, parang prior sabihin niyo sa akin. Pwede rin namang sabihin niyo lang muna. So contact niyo muna ako, sir, paano yung ganun, blah blah blah. So kung kailangan natin class i-discuss through online, yan. Ito yung schedule natin, 9:30 to 10:30 Wednesdays. Okay? So next class, i-discuss natin yung Google Classroom. So dapat class, ang nasa screens natin class is yung Google Classroom Browser Edition. Yan. Okay? So yun class, para aware lang kayo, pinakita ko lang. So ganito class ang itsura ng Google Classroom sa browser. Okay? So yung first picture class, ganito yung default. Okay? Yung second picture class, ganito yung itsura kapag nag-click ka ng isang subject. Yan. Okay? So next class, ganito naman yung itsura ng Google Classroom class sa mobile app. So dapat yung nasa screen natin class is yung mobile app edition ng Google Classroom. Tama ba? Yan. So more or less may 3 pictures lang tayo class, no? So yung unang picture class, pinakita ko lang yung Google Play. Google Play to. Saan mo siya i-download. Okay? Second picture class, yung nasa gitna. Ganito naman class ang itsura, yan yung default, yung pagka-open mo. So ipapakita niya class kung saang subjects ka enrolled. Okay? Tapos yung third picture class, kapag nag-click ka ng isang subject class, ganito na yung itsura. Okay? So i-discuss natin dito class is yung browser edition, no? So unahin natin class yung stream tab. So dapat class ang nasa screens natin class is yung stream tab ng Google Classroom. Tama ba? Yes. So yan, okay? So i-discuss ko lang class ano yung mga halagang buttons or ano yung mga parang features nito. Okay? So kung i-observe nyo class, meron lang tayong 3 tabs sa Google Classroom per subject. Okay? Meron tayong class stream tab, classwork tab, yung people tab. So unahin natin class yung stream tab. So ano ba yung mga supposedly na makikita mo sa stream tab? So stream tab natin class, parang ito yung timeline natin sa Facebook. Okay? So this time class, kung titingnan nyo, yeah. Technically class, ito yung parang announcements ko. Okay? So ang first magandang feature nito class is andyan yung class code. So sa stream tab nyo class, makikita yung class code. So again, di ba yung class code na yan class? Yung class code na yan class, dyan yung makikita yung ito yung gagamitin natin class para makasali ka dun sa subject. Okay? Pero kung titignan nyo class yung sa atin ngayon, inalis ko na para wala nang makasali kasi in-invite ko na yung hindi sumali. Okay? Pero supposedly class, andyan yung class code. Okay? Yung number 2 naman class, sa baba ng class code, kung makikita nyo, meron tayong link. Yung link na yan class, yan yung Google Meet link natin. So yung Google Meet link natin class, consistent yan. Parang constant na. Yan na lagi. Okay? Hindi na yun binabago class unless baguhin yung teacher. So kung titignan nyo class, kung gusto nyo ulit makasali dun sa Google Meeting or para mapadpad ka dun sa Google Meeting natin class, pindutin nyo lang yung link na yan. Okay? Number 3 class, maganda rin to. Yung view all or like yung upcoming activities natin. Pag pinindit mo kasi class yung view all na yan, ipapakita niya class yung list ng mga activities na nagawa mo na, yung gagawin mo pa lang, tapos yung nawawala. Okay? So pag click mo yan class, ipapakita niya yan. Yung naka-assign, yung missing, tapos yung natapos mo na.
Okay? So number 4 class, so ganun. So technically kasi sa stream tab class, pwede rin kayo mag-post. Okay? Pero medyo ginalaw ko class yung setting para dapat, supposedly, ako lang yung magpo-post. Okay? Para malinis rin class yung timeline natin. Para supposedly class, ang nasa timeline lang natin yung announcements ko. Okay? So since inalis ko class yung power nyo na mag-post, saan kayo pwedeng mag-comment or mag-like, share reactions, doon tayo sa comment section. Okay? So whatever class is your reaction questions or suggestions, recommendations class, ilagay nyo lang doon sa comment section. So yan class yung stream tab natin. Okay? So next class, mapadpad tayo sa classwork tab. So dapat class ang nasa screens natin is yung classwork tab. Tama ba? Yan. Kaya natin ito class. Kape-kape tayo. Okay? So ano class yung mga features ng classwork tab? So technically class, ang classwork tab, ito na talaga yung pinaka-classroom natin. Dito nyo makikita class lahat. So kung baga isipin nyo lang, andyan yung board and all. Okay? So first step class, andito rin. Meron rin siyang button class para makita mo yung work mo. So pag clinic mo yung class, kaparehas lang yan doon sa view all, doon sa stream tab. Makikita mo class kung ano yung mga naka-assign, ano yung gagawin mo, tapos ano yung hindi mo pa nagawa na activities natin. Okay? Yung second naman class, meron tayong parang table of contents. Okay? Minsan kasi class, baka ang daming laman ng classroom natin class, tapos tinatamad ka nang mag-scroll, pwedeng pindutin mo na lang yung nandito sa all topics natin. Okay? Pag ano kasi yung pinindot mo dyan yung class para mag-hyperlink siya, mapupunta ka na mismo dun sa kung saan man yun. Okay? Number 3 class, meron din tayong tinatawag classroom Google Drive. Okay? So ito class, kahit meron siyang class Google Drive, hindi ibig sabihin class na yan yung Google Drive ng klase natin. So ito class, personal pa rin yan. So kumbaga class, kung ano man yung ilagay mo dyan class, ikaw lang makakita. Hindi makikita ng teacher, hindi rin makikita ng classmates mo. Okay? So para aware kayo class, ang Google Drive, para i-take nyo na lang class na yan yung flash drive natin sa internet. So pwede kayong mag-store dyan class ng files and all. Okay? So number 4 class, meron rin tayong button para dun sa Google Meet. Okay? So again, yung Google Meet natin, ang schedule natin dun class is 9:30 to 10:30 Wednesdays, no? Pwede ko kayo pipilitin class naman pumunta dun or something. Pero andun na class, every Wednesdays 9:30 to 10:30 for consultation and all. Okay? Medyo i-chat na lang ako prior. Okay? So number 5 class, so ito, depende naman to sa teacher kung paano niya inayos yung classroom. So sa akin, class more or less, ganito yung tsura ng activities natin. Okay? So para mas madaling makita, class, lagyan ko ng icons. Okay? So pwedeng laman lang class ng classroom natin. Meron tayo ng module. So yung icon ng module class is yung papel. Meron rin tayong videos class, no? So ang videos natin class for every module kasi supposedly meron akong discussion video. Ang format class ng discussion video ko is meron tayong YouTube. YouTube class, request nila kasi mas mababa daw yung data consumption. Tapos meron din tayong Google Drive. So yung Google Drive class, kung gusto nyo i-download para hindi nyo na paulit-ulit tignan sa YouTube, i-download nyo na lang. Naka-Google Drive naman siya. So 2 options. Okay? So homework naman class, pag nakita nyo yung icon na ganyan, yung magnifying glass, homework yun. Okay? For quiz naman class is yung siren ng ambulansya. For exam class is yung apoy. Okay? Practice problem class, yung trophy. For references and all class, yung book. Okay? So meron tayo class, sa klase natin, meron tayong tinatawag na open forum. So yun yung question mark. Okay? So sa open forum class, kaya siya yung open forum kasi pwede kayong magtanong ng kahit ano dyan. Anything about. Okay? So kaya siya yung open forum class kasi anyone can answer. So pwedeng yung classmates mo class, kung alam nyo, sagutin nyo na rin. Okay? Yan yung open forum. Okay? So gets nyo pala class, more or less may activities tayo. Meron tayong graded tsaka not graded or ungraded. So ang graded lang natin class yung homework, quizzes to sa exam. Okay? Baka kasi pag pinindot nyo yung activities nyo class, no, makikita nyo kasi dyan class yung practice problem, tapos yung open forum. Okay? So yung practice problem class, tapos yung open forum, hindi kayo required sagutan yun. Kumbaga kayo na bahala class kasi hindi kasi graded yan. Okay? So hindi siya requirement to answer. Pero more or less kasi class, yung practice problem, parang ano lang yan. More or less pwede akong kumuha ng question. Okay? Tapos yun class, number 6, pwede rin makita class yung due dates niyan. So more or less class, pag may due date, ibig sabihin yan class, graded siya. Okay? Pag walang due date class, hindi siya graded.
Okay? So, next class, dapat ang nasa screens natin is yung comment section. Tama ba? Hintayin natin. Magmerienda muna kayo, class. Yan, okay? So again, class, di ba ngayon nalis ko yung power nyo na parang mag-post dun sa stream tab. So more or less, class, pag may questions tayo, ito mas specific to, okay? Kung class, may tanong ka sa module 1. So kailangan mo pumunta, class, dun sa module 1, tapos mag-comment ka dun para mabilis din, okay? So ang problema, class, paano natin papalabasin yung comment section? So may two ways lang tayo, class, para mapalabas yung comment section. More or less, class, kailangan mo lang i-click yung topic. Okay, so ang topics natin, class, dun sa setting natin, yung week 1. So kung class, may tanong ka sa module 1, so kailangan mong i-click, class, yung first week, yung ganun. Kung saan, class, yung module na yun. Pag click mo yung class, lalabas na yung comment section, pwede ka na mag-comment dyan. Okay, so public to, class. So kung sino yung mga nag-comment, makikita nyo rin. Okay, so last class, so last slide. So dapat, class, ang nasa screens natin, class, is yung last tab, yung people tab. Yan. So, ang pinaka-use lang, class, ng people tab is para makita mo lang kung sino yung teachers na sino yung students. So, more kasi sa open forum natin, di ba, pwedeng sumagot lahat. Okay? So, para alam mo, class, kung credible ba yung sagot, baka yung teacher nagsabi nun, so yan. Para kilala mo kasi kung sino yung recognized teachers. Tapos para may kasangga ka, class, yan. Sino yung mga students or classmates mo dun sa class. So, that's it, class, for the first part. Okay? So, stop ko lang share. Okay? So, yun, class, yung first part. So, yung second part, class, ng orientation natin, ipapakita ko, class, ko ano yung mga pinag-discuss ko kanina. Okay? So, unahin natin, class, ipapakita ko ano itsura ng stream tab. Okay? So, share ko lang, class, yung stream tab. Yan. So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung training workshop on developing distance learning. Tama ba? Yan. Okay? So, ganito, class, ang itsura ng stream tab. Ito kasi, class, seminar ito, no? So, kung titingnan nyo, class, hindi na edit yung settings na yan. So, kung titingnan nyo, class, pwede kang magsabi kahit ano. So, pwede mag-good morning in all. So, yan, class, para mas mabilis yung timeline natin, class, inalis ko yung feature na yan. So, ako lang yung pwede mag-post. Para rekta, class, pagkatingin mo yung stream tab natin, class, puro announcement siya. Okay? So, again, class, kung titingnan nyo, no, sa baba ng training workshop, andyan yung Google Meet link. So, pag gusto mo mapadpad, class, dun sa Google Meeting natin, class, again, ang schedule natin, 9:30 to 10:30 Wednesdays, i-click mo lang to. Okay? Diyan yung Google Meet link natin. Okay? So, ang maganda, class, ito yung upcoming activities. Again, class, pipindutin ko, no? Pindutin mo lang, class, yung view all. Yan. Mapapadpad ka, class, dun. Makikita mo. Okay? So, dapat ang nasa screens natin, class, yung may assigned. So, yan yung gagawin mo palang, class. Yung missing, class, tapos yung done. So, yung missing yung hindi mo pa natapos, class, yung done, ito yung napasa mo na. Okay? So, technically, class, yun lang naman yung magandang tingnan dun sa stream tab. Okay? So, next class, ipakita ko naman yung sa classwork tab natin. Yan. Okay? So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung classwork tab. Tama ba? So, ito, class, yung sa Google Classroom na natin. Okay? So, again, class, andyan. So, andito yung Google Class. Ay, ito kasi is yung teacher's view. Kaya ano. So, pero meron rin yung class. Ito rin yung meron tayong Google Meeting link. So, kung gusto nyo mapadpad sa Google Meeting class, pinutin nyo lang yung Meet na yan. Okay? Meron rin tayo, class, ng Google Drive folder. Again, class, ito personal to. Sa'yo lang to. Meron rin tayong calendar pala, class. Yung calendar, ikaw magsaset yan eh. Personal rin to, class. Ikaw maglalagay ng entries. So, kung wala ka linagay, class, walang laman. Okay? So, meron tayo, class, nung topics. Again, naka-hyperlink to, class. Mag-click lang ng isa, class, mapapadpad ka doon. Okay? Tapos yung activities natin. Okay? So, ipapakita ko dito, class, is paano palabasin yung comment section para kung may tanong ka, class, for each module, doon mo i-comment. So, dalawa lang yung choice, class. Either i-click mo, class, yung dito. So, kuwari, class, may tanong tayo sa module 1, di ba? Ang i-click natin, class, is yung week of November 19 to 21. Pag click mo yung class, mapapalabas mo na yung comment section. Okay? So, kung may tanong ka, class, sa module 1, magko-comment ka na lang doon sa module 1. Gets ba? Okay? So, punta tayo sa people tab.
Yan. So pag pinito mo yung people tab class yan, makikita mo na lang yung classmates mo tapos yung recognized teacher. Okay? So yun naman na yun. Oh gosh. So yeah. Okay? So gets ba? Okay? So ang next natin class, ipapakita ko ano yung itsura nung exam natin. Okay? So ganito kasi yung itsura nung exam. Tab. Yan. Okay? So for sa mga quiz sa exam natin class, so ganyan. Ganyan yung itsura nung warning class. Okay? So ang galawan natin doon class pag quiz, parang may email na lang ako sa inyo or may ibibigay akong link. So ika-copy niyo yung link na yun or bubuksan niyo yung link na yun class. Pag binuksan niyo yung link na yun class, ganito yung itsura. So dapat class ang nasa screens natin is yung CE 3111 finals exam. Tama ba? Yes. Okay? So ang gagawin natin dito class, ipapakita ko lang kung ano itsura. So dalawang situations, no? Ano class yung mangyayari kapag successfully mo na-submit, tapos mamaya class, i-countdown natin para makita mo class anong itsura, anong mangyayari class kapag natapos yung oras. Okay? So again class, pag ready ka na, pindutin mo yung link na binigay kong yun, mapapadpad ka dun sa quiz or exam. Okay? Tapos class, pipindutin mo yung open form. Again class, pag ready ka lang, dun mo lang pipindutin yung open form. Kasi class, pag pinindot mo yung open form na to class, magka-countdown na siya. Pag natapos yung countdown class, magko-close, never mo na ulit mabubuksan. Hindi mo na matitik yung exam. Okay? So kung hindi ka pa ready class, tapos napadpad ka dito, i-close mo lang siya. Okay? So this time class, again, ang gagawin natin class, kailangan ma-submit natin successfully. Okay? So ipapakita ko lang class yan. So pag pindot mo ng open form class yan, mapupunta ka sa Google Form na may countdown. Hintayin lang natin konti. Bagal ah. Yan. Okay? So nakikita nyo kasi nagka-countdown na yan. So i-enter lang natin yung email address natin class. So dami lang muna tayo kasi kailangan natin umabot sa dulo. Yan. Tapos yung pangalan. So RJ. So pipindutin mo yung next. Okay? So makikita mo class, ganyan yung itsura ng exam, more or less. Okay? So maglagay lang tayo ng kahit anong sagot para ma-submit natin yung form. Aba. Okay? So again, dami answers lang ulit. Dami answer. Yan. Okay? So after ng page na to class, ito na yung last page. Yan. Okay? So ganito yung tsura ng last page class. Kung titignan nyo class, again, yung diniscuss natin kanina, yung ways para gawing single PDF file. Tapos yung kung saan may upload class yung solution paper. Okay? Tapos tatanungin nyo kung na-submit mo na ba yung solution paper, sabihin na lang natin muna yes. Okay? So ito class yung submission ID. Again class, kung titignan nyo, wala tayong ginawa, may sagot. So wag nyo na lang gagalawin class whatever yun nandito. Okay? So kung tapos na tayo class, pindutin lang natin yung submit button. So pag pinindot mo yung submit button class, ibig sabihin natapos mo yung quiz, ganito yung magpapakita. Okay? Thank you, your form was successfully submitted. So pag ganyan class yung nagpakita, ibig sabihin successfully na-submit mo yung sagot mo, na-record yung mga answers mo. Okay? So ganyan yung unang scenario. Okay? So tingnan naman natin class anong magiging itsura pag naubos yung timer. Yan. Okay, so same, no? So again, ang gagawin natin dito, class, uubusin lang natin yung timer. So pag ready ka na, class, i-open form mo, mapapadpad ka dun sa exam or quiz. Okay? So i-enter mo lang, class, yung ID, email ad mo. So ang email ad natin, class, dapat valid to, no? slu.edu.ph. Kasi dyan, class, mabibigay yung score mo if ever. Okay? So yung pangalan natin, class, kung titignan nyo, meron siyang format. So, surname muna class, tapos given name. Tapos next. Okay? So, sasagutan natin class. Ayan. Okay? Aha. Tapos minsan dito pala class, no? Minsan kasi may main problem. So, ang gagawin natin class yung main problem. Ito dapat yung sasagutan natin, no? So, kung wari class sasabihin dito, analyze completely. Tapos kung wari ang tinanong lang class dun sa follow-up questions, what are the reactions? So dapat class ang sagutan natin class is yung main problem. Kung ano yung main requirement niya kumbaga. Okay? Kasi class itong mga nasa baba, for partial points lang siya. May ganun kasi class, no? Siyempre ayoko rin namang tanungin lahat-lahat ng tanong. Okay? So pipiliin ko lang yung tanong. Parang dito class, determine the horizontal deflection. Ayan.
Ganun pa rin pala. So, ganun yung gist class, no? May main problem tayo class. Kung ano yung tinatanong doon sa main problem, dapat yun yung nasa solution paper natin. Okay? Kumbaga, hindi porke reactions na yung tinanong dito sa baba, yun lang yung sasagutan mo. Kung ang tinanong sa main problem class is analyze completely, yun yung sasagutan. Okay? Or like tinanong, yeah. Sa may main class, yung mga follow-up, again, ito for partial points lang siya. Okay? So, titignan natin class, ubusin lang natin yung ubusin natin yung oras para makita nyo kasi anong itsura kapag naubos yung oras. Okay? So, kung titignan nyo class, mag-shutdown siya by itself. Iko-close niya yung sarili niya. Tapos magsosorry na lang siya. Ayan. Okay? So, kung titignan nyo class, pag naubos yung oras, ganito yung itsura. Sorry, time is over. Your answers were not recorded. Okay? So, siguro class, nagka-problema or something, hindi mo nagawa yan, hindi mo na-submit. Again, class, huwag kang mag-panic. More or less, class, dapat, matik, isubmit mo na yung solution paper mo dun sa Google Classroom. Okay? Yeah. So, yun na yun. May questions ba tayo, class? Questions? Tanong nyo na, class. Kung sira yung mic natin, class, ilagay nyo lang sa chat yung questions natin. Tanong ba tayo, class? Nakatakot na magtanong. May rule tayo sa tanong, class. Kung may tanong tayo, i-google nyo muna. Joke lang, class. Kung may tanong tayo, mapa-English o Tagalog, mapatipong bakit hindi nagugulo yung banks ni Dora? O where din sa Dara Park, class, itanong nyo lang. Hindi man natin masagot agad-agad, class, sagutin natin next week. Isipin nyo na lang, class. I do believe there's no such thing as a stupid question. Okay? So may questions ba tayo, class? May mga tanong nila dun sa ibang klase. Questions ba tayo, class? I-chat nyo na lang kung ayaw nyo magsalita or kung sira yung mic. Questions? Format, class. Ayan. Sir, paano po in case if nawalan po ng kuryente at time ng quiz tapos hindi po ma-open, may consideration po ba? More or less, class, sa mga ganong galawan, no? As long as, lenient naman tayo. Pero lenient tayo, class, basta ma-prove nyo. Okay? So whatever happens, class, pag nagka-problema, i-document nyo. Or like, kumalap kayo ng ebidensya, class. Okay? Basta may evidence tayo, class, more or less, bibigyan ko kayo ng consideration. Okay? So, more or less, ganun, class, no? Pag nagka-problema, i-document. Mag-print screen kayo or what. Okay? Ano pa, class? Format, class. So, format ng solution paper natin, class. Wala tayong format. Technically, ang gusto ko lang mangyari, class, dapat may name tayo. So, kayo na bahala kung anong format nyo. Kung mag-1-inch margin ba kayo and all. Okay? Tapos, pwede rin, class, kahit saan. Pwedeng sa notebook, pad, paper, coupon band. Basta, wag lang tissue. Okay? Kahit saan. May questions pa tayo, class? Ano pa ba yung tanong? Tapos kwan pala, hindi ko pinakita kanina. So, minsan kasi, class, yun nga, di ba? Pag nagtitake kayo ng quiz, tapos nawalan ng kuryente. Or like, hindi, wag kuryente. Parang internet. Siguro 1 minute nawala yung internet, ganun. Di ba? Pag nawala kasi yung internet, class, magre-reload yung form, tapos sasabihin niya doon, no internet. So, paano na yun? So, ang gagawin mo lang doon, class, i-refresh mo. Okay? So, ang pinaka-troubleshoot natin, class, pag may nangyari, i-refresh nyo lang. Okay? Kasi as long as, class, may time pa, basta may naiwang time pa doon sa timer nyo, pag refresh nyo na i-refresh, okay lang. Ang disadvantage lang, class, ng refresh, pag refresh mo, lahat ng mga sinagutan mo, wala. Kumbaga, kailangan mo ulit i-enter yung mga sagot mo. Okay? Pero worst, class, pag ganun, ang pinaka-simplest troubleshoot natin, class, i-refresh nyo yung page. Okay? Tapos, if ever rin, class, baka siguro nag-exam kayo, tapos na-close mo yung tab, kasi di ba may bibigay akong link or email, so click nyo yung email na yun, mag-open siya. Okay? Tapos bigla mo yun, na-close mo. So pag na-close mo, class, huwag kang mag-panic, buksan mo lang ulit yung link. Okay? Kasi hanggat may time, class, parang ang nangyari kasi parang na-refresh mo rin lang. Binuksan mo lang ulit yung link, class, mag-open ulit dun. Yun lang kasi, class, again, ang disadvantage ulit nun, lahat ng mga sinagot mo, mawawala ulit. So kailangan mo ulit i-re-enter. Ganun. Okay?
Lalo na class kapag phone yung gamit nyo. So, di ba parang, yeah, may link kung saan may upload. So, pipindutin mo muna yung link. Siguro nag-close bigla yung yung form. Buksan mo lang ulit yung class hanggat may time pa. Questions? Ano pa bang questions natin? So again, class dun sa email, no? Whenever na nag-a-ask siya ng email address, dapat ang ilagay natin lagi na email address is yung SLU. Yung ID number at slu.edu.ph. Okay? May tanong pa ba tayo, class? Questions? Questions? Wala na. Okay na, class. Kung okay na, class, i-cut na natin dito, no? Reminder lang ulit, ulitin ko lang, no? So again, class, yung schedule natin. So ang galawan ko dito, class, mag-upload na lang ako ng videos, no? Hindi tayo mag-Google Meet. So para hindi ko ipipiliting class mag-online dun sa schedules natin. Pero more or less, class, kung may tanong kayo and all, lagi ako nandito Wednesdays, 9:30 to 10:30. Okay? Medyo i-chat nyo na lang muna ako if ever. Tapos doon tayo mag-discuss kung hindi kayang the chat. Okay? So kung wala tayong questions, class, thank you for attending the meeting. You may go. Bye. Stop ka na share.